seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Isa na namang pagkakataon ang ibinigay po sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makapakinig ng kanyang mga salita at tayo po ay matuto ng kanyang mga kalooban. Mga kapatid, sa araw po na ito ay ang unang linggo ng ating buwan ng Abril at samahan niyo po ako sa ating panibagong series na pag-uusapan sa buwan na ito. At ito po ay may patungkol sa resurrection at sa kamatayan ng ating Panginoon. So sa buong buwan ng Abril, ito po ang tatalakayin natin. Sa oras po na ito, mga kapatid, ang title o ang pamagat ng ating mensahe ay may pamagat po na The Power of the Cross. What is the power of the cross? Ano po ba yung kapangyarihan ng krus ni Kristo? Meron po pala itong kapangyarihan. At ito po yung pag-uusapan natin upang sa gayon ay mas lalo po nating maunawaan kung ano yung kahalagahan ng ginawang sakripisyo ng ating Panginoon. At hindi dahil sa ang linggo po na ito ay sabi nga Holy Week, ay kundi para mas mapalalim po natin ang ating pananampalataya sa Diyos. What is the power of the cross? Alam niyo po, sa mga kapatid nating Pilipino na nakaanib sa relihiyong Katoliko, meron po silang pinagbabasihan na ito pong mga tinatawag nilang mga katesismo o mga libro na ginawa ng kanilang mga pari. At meron po ako sa inyong babasahin na isang reference na galing po sa kanilang aklat na katesismo. Ang sabi po rito sa aklat, ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz ang ipag-adya mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Siya nawa. So sa ating mga kapatid na Pilipino na nakaanib po dito sa Katoliko, ang meaning po pala ng kapangyarihan ng krus ay pang-adya sa kaaway. O sa mababaw na Tagalog ay pang-laban, pangtalo sa mga kaaway ng Diyos. At meron pa po silang isang reference na nakita ko po. Ang sabi rito patungkol sa krus, sa aklat po ni Reverend Clement Crock, na may pamagat na Discourses of the Apostles' Creed sa page 17. Ang sabi po rito, and Saint Teresa states that Satan had no power over the cross, nor over any object over which the sign of the cross has been traced. It is the Christian's strongest and most powerful weapon against Satan. So sa kanilang mga paniniwala, mga kapatid, ang krus po daw ay pang-adya sa kaaway ng Diyos. At ang kaaway po ng Diyos ay walang iba kundi si Satanas. Sabi nila po rito, ito daw po ay ang pinakamalakas at mas pinakamakapangyarihan na weapon ng mga Kristiyano para kay Satanas. Pero tingnan po natin, ito po ba ay biblical? Ito po ba ang tinutukoy ng ating Panginoon na kapangyarihan ng krus? Ito po ba ay literal? Ito po ba ay yung to the point na kailangan nating mag-sign of the cross?
sa ating mga sarili upang sa gayon ay makalaban po tayo sa mga kaaway ng Diyos. Ano po ba ang sinasabi ng Biblia? Nung panahon po ni Saint Cyril of Jerusalem, panahon po na 386 AD, minsan po sinabi niya daw po ito, "Let us therefore not be ashamed of the cross of Christ, but though another hideth, do thou openly seal it upon thy forehead, that the devils may behold the royal sign, and the flee trembling far away. Make then this sign at eating and drinking, at sitting, at lying down, at rising up, at speaking, at walking, in a word, at every act." So, ito po yung pinagbasihan po nila mga kapatid, na sa bawat kilos, sa bawat galaw na kanilang gagawin, ay kailangan po nilang mag-sign of the cross. At ito daw po ang panglaban o pang-adya po nila sa kaaway. Pero ang nakapagtataka mga kapatid, kung ito po ang panglaban nila sa kaaway ng Diyos, bakit po nila ginagamit ito pag pumupunta po sila ng simbahan? Kapag sila po ay nananalangin sa Diyos, bakit po kailangan mag-sign of the cross? Ito po ba ay panglaban sa kaaway ng Diyos o panglaban sa Diyos? Iyon po ang hindi natin maintindihan mga kapatid. Kaya itong tradisyon po na ito, hindi po natin ginagawa sa ating iglesia. Unang-una, dahil hindi naman po ito itinuro na gawin ng mga Kristiyano sa Biblia. Ikalawa, ay hindi malinaw kung ano talaga yung purpose, kung bakit po ito ginagawa. Kaya maliwanag mga kapatid, na yung power of the cross ay hindi po binabase sa pagsisinyas mo ng pagkukrus mo sa sarili mo. Dahil unang-una ay hindi po ito ang nararapat nating gawin bilang mga Kristiyano. Hindi po ito inuutos sa atin. At kung ang mga Katoliko, mga kapatid, ay ginagawa po ito, meron din namang mga relihiyon na hindi ginagawa po ito dahil sa kanilang sariling pagpapaliwanag. At ito pong relihiyon po na ito ay walang iba kundi ang mga saksi ni Jehova. Yung mga saksi po ni Jehova, mga kapatid, sa kanilang website, may nakasulat po na ganito: "Many people view the cross as the universal symbol of Christianity. Although Jehovah's Witnesses are Christians, we do not use the cross in our worship. Why not? One reason is that the Bible indicates that Jesus did not die on a cross, but rather on a simple stick. Moreover, the Bible strongly warns Christians to flee from idolatry, which would mean not using the cross in worship." So, sa mga saksi naman mga kapatid, kaya daw po sila hindi nagsasign of the cross, hindi po sila gumagamit ng anumang mga cross, ay dahil naniniwala po silang hindi daw namatay si Kristo sa krus. At siya po ay namatay sa isang kahoy na straight lamang, straight na kahoy, hindi po siya pa-cross na kahoy. Yun po yung kanilang paniniwala. At ang kanilang pinagbasihan ay yung may dalawa verse sa Bible na pinagbasihan po nila. Ito ay walang iba kundi yung sa mga Gawa, Kapitulo 5, talatang 30. Ang ganito po ang sinasabi: The God of our fathers hath raised up Jesus, whom ye slew and hung on a tree. So sabi ng mga saksi, hindi daw ito si Kristo ipinako sa krus, kundi sa isang puno. At yung isang talata ay matatagpuan po sa unang Pedro, Kapitulo 2, talatang 25. Ang sabi po dito sa English, "Who his own self bare our sins in his body on the tree." Ayan. That we being dead
to sin should live in righteousness, by whose stripes ye were healed. Napansin niyo po, itong version na ginamit ko po yung pinaka-old na version, which is the 1599 Geneva Bible. Isa po sa pinakamatandang version ng Bible natin sa ating generation ngayon. At nakita natin na talaga namang sinabi doon na punong kahoy, tree. Pero, hindi sinabing hindi sa cross. Kaya, kung papansinin po natin, hindi po tama na isipin na si Kristo hindi po ipinako sa cross. Maliwanag po, ang dami-daming bersikulo, ang dami-daming reference sa Bible na si Kristo pinako sa cross. At hindi sa parang tulos lang na kahoy. Of course, sinabi dito na puno, dahil yung kahoy na pinanggamitan na ginawang krus, galing sa puno. Hindi naman po yan galing sa metal. Kaya po, yun lamang po yung ibig sabihin ng dalawang talata na binasa natin kanina na nabanggit, yung salitang punong kahoy o puno. Dahil yung krus na ginawa, yung pinagpakuan kay Kristo, ayun po ay galing sa puno. Mga kapatid, pag-usapan po natin sa biblical at sa historical na background patungkol po sa krus. At mamaya, tatalakayin natin ano ba talaga yung sinasabi ng Biblia na kapangyarihan ng krus ni Kristo. Dito po, sa aklat po ng isang kilalang Roman historian na walang iba kundi si Cornelius Tacitus, sa kanya pong aklat na tinatawag na The Annals, sa chapter 15 verse 44 ng aklat, nabanggit po doon na si Kristo po ay talagang pinatay ng mga Romano. At ito pong ebidensya na ito ay isa pong matinding ebidensya sa panahon natin ngayon upang tayo po ay mas lalong maging, mapaniwala, mas lalo tayo maging confident sa salita ng Panginoon. Dahil po ang salita ng Panginoon ay inaaprubahan ng history ng Roma. Hindi naman po natin pasinungalingan to. Dahil mismong historia na ng mga Romano ang nagsabi na si Kristo ay pinatay at pinahirapan ng mga Romano. Ganito po ang sinasabi. Ito po yung time na kung saan si Emperor Nero ay sinunog niya po yung Roma, at ang pinagbintangan niya yung mga Kristiyano. Kaya po ito, nabanggit po ito ni Tacitus sa kanyang history, doon sa kanyang aklat. Ang sabi po rito, consequently, to get rid of the report, Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations called Christians by the populace. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus. Kaya ito pong history po na ito, mga kapatid, hindi po ito matanggihan ng mga ateista Kasi po yung mga ateista, isa po sa argumento nila, na si Kristo daw po ay hindi naman talaga totoo. Wala naman talaga daw Kristo na nabuhay sa mundo. Pero makikita po natin dito, maliwanag na ang history ng mga Romano ay inaamin po nila na merong Kristo na kanilang pinatay under Pontius Pilate. Kaya maliwanag po na meron pong pinatay na Kristo nung panahon po ng ating Panginoong Jesus. Crucifixion is an important method of capital punishment. Ang pagpapako sa krus, mga kapatid, ito po ay binibigay o sabi niya ipinaparusa sa mga may sala
na tinatawag na capital punishment. Ang sabi rito, particularly among the Persians, Seleucids, Carthaginians, and Romans from about the 6th century BCE to the 4th century CE, Constantine the Great, the first Christian emperor, abolished it in the Roman Empire in the early 4th century CE out of veneration for Jesus Christ, the most famous victim of the crucifixion. Ito po yung galing sa Britannica Encyclopedia, mga kapatid. At ang sabi pa rito, crucifixion was most frequently used to punish political or religious agitators, pirates, slaves, or those who had no civil rights. In 519 BCE, Darius I, king of Persia, crucified 3,000 political opponents in Babylon. In 88 BCE, Alexander Jannaeus, the Judean king and high priest, crucified 800 Pharisaic opponents, and about 32 CE, Pontius Pilate had Jesus of Nazareth put to death by crucifixion. So yung cross pala, mga kapatid, ginagamit po yun para po sa mga matitinding mga kasalanan, katulad ng pirata, ng pagnanakaw, yung mga talagang karumal-dumal na kasalanan noong panahon po na yon. At kaya napansin po natin na si Kristo, ganun po siya itinuring ng mga Israelita, ng mga Hudyo, noong panahon po niya na siya po ay pinako sa krus. John chapter 19, verse 14 hanggang 18. Dito makikita po natin na biblical na totoo na ipinako si Kristo sa krus at hindi sa tulos. Ang sabi po rito, noon nga'y paghahanda ng Paskwa at nooy mag-ika-6 ng oras, at sinabi niya sa mga Hudyo, narito ang inyong hari. Si Pilato yung nagsasalita dito, no? Verse 15, sabi rito, sila nga'y nagsigawan, alisin siya, ipako siya sa krus. Sinabi sa kanila ni Pilato, ipapako ko baga sa krus ang inyong hari? Nagsisagot ang mga pangulong saserdote, wala kaming hari kundi si Cesar. Nang magkagayon nga'y ibinigay siya sa kanila upang maipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at siya'y lumabas, napasan niya ang krus hanggang sa dakong tinatawag na dako ng bungo, na sa wikang Hebreo ay tinatawag ng Golgota, na do'y ipinako nila siya sa krus at kasama niya ang dalawa pa, isa sa bawat tagiliran at si Jesus sa gitna. Napansin niyo po, mga kapatid, ang daming beses tinuko yung krus. Kaya sa Roman history, merong talagang nagpatunay na may Kristo na pinatay under Pilato. At sa Biblia naman ay makikita natin na ipinako talaga si Kristo sa krus sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Pilato nung panahon niya po. Kaya mapapansin po natin na talagang tunay at totoo yung nangyari dito po sa Biblia na nababasa natin. Walang agam-agam, walang sabi nga doubt na dapat tayong maramdaman kung totoo po ba ang Biblia, yung mga nababasa natin, especially sa buhay po ni Kristo na nangyari sa gospel. Dapat po sa panahon na natin ngayon, hindi na po tayo nagda-doubt. Kung meron pa rin tayong doubt, hingi po natin ng tawad sa Panginoon. 1 Corinthians chapter 1 verse 18, ito yung binasa ng ating kapatid kanina. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Yung salita ng krus po na tinutukoy dito ay yung gospel, yung turo ng Panginoon, yung buhay ng Panginoon,
Yun po yung tinatawag na message of the cross. Ang sabi ni Paul dito, sa mga napapahamak, kamangmangan po ito. Totoo po ba ito o hindi? Ito po totoo at nangyayari hanggang ngayon. Ngayon nga po, Holy Week, ang dami na naman pong mga kung ano-anong mga tradisyon tayo nakikita sa mga daan. Lalo na po dyan sa Pilipinas. Nandiyan na po yung mga nagpapasa ng krus, naghahampas sa likod ng kung ano-ano. Hindi naman po inutos ng Panginoon sa atin yun. Hindi naman yung pagpapasa ng krus, hindi naman po literal na pinag-uutos sa atin ng Panginoon. Pero dahil sa mga tradisyon ng tao, nangyayari po ito at nakikita natin sa panahon natin ngayon. Natutuwa po ba ang Diyos noon? Hindi po natin alam. Pero isa lamang po ang masasabi ko sa inyo, ito po ay hindi biblical at hindi po ito itinuturo ng Panginoon. Sa totoo nga lang po, itong mga gumagawa na ito, imbis na nakakagalak sa harapan ng Panginoon, parang minamak pa po nila ang Panginoon. Parang winawalang kabuluhan po nila yung krus ni Kristo dahil sa mga pinagagawa po nilang kalukuhan. Pati nga po yung pagsasign of the cross meron po akong napanood sa online na ginagawa po nilang kalukuhan po yung pagsasign of the cross. Ito po ba ay nakakabigay saya sa Panginoon? Nakakapagbigay lugod sa Panginoon? Pero merong magnanakaw bago siya nagnakaw, nag-sign of the cross muna. Ngayon po ba yung sinasabing turo ng Panginoon? Kung talagang pang-adya sa kaaway ang pagsa-sign of the cross, bakit ginagamit sa mga ganun na paraan? Bakit pati yung pare, pagkaharap niya yung mga member niya, nagsa-sign of the cross, ibig sabihin yung kaaway niya po yung mga member niya. At ganoon din po sa mga member ng simbahan, na pag kaharap nila yung pare nila, nagsa-sign of the cross din po sila. Ibig sabihin yung kaaway po nila, yung pare nila. Kasi sila rin po nagsabi na ang pag sa sign of the cross ay pang-adya sa kaaway ng Diyos. Kaya hindi po natin maintindihan minsan yung mga tradisyon ng tao na ginagawa sa panahon natin ngayon. Kaya napakahalaga po na tayo bilang mga Kristiyano, lahat ng ating ginagawa nakabase sa Biblia, nakabase sa salita ng Diyos. Hindi natin dinadagdagan ng tradisyon ng tao. Hindi po natin dinadagdagan ng o hinahaluan ng mga sarili nating kalikutan ng pag-iisip. Tapos ginagawa nating parang doktrina sa loob ng church. Balikan ko po yung aking tanong kanina. What is the power of the cross? Bibigyan ko po kayo ng 3 mahalagang puntos para atin pong maalala, ma-remind ang bawat isa sa atin, ano po ba ang dahilan at ano po ang kapangyarihan ng krus ni Kristo. Number 1, hindi na po magpapakatagal-tagal. Number 1, fulfillment of the prophecy. The power of the cross, isa po sa kapangyarihan ng krus ni Kristo ay yung fulfill ng propesiya patungkol sa Kanya. Sa Old Testament, mga kapatid, napakaraming prophecy patungkol kay Kristo. Pero isa sa pinakamagandang prophecy at pinakamahalagang prophecy na mababasa natin sa Old Testament ay matatagpuan po sa aklat Isaiah sa chapter 53 verse 4 hanggang 5. Actually, yung buong chapter ng 53, kung babasahin nyo po, napakaganda pong chapter po ito. At inaanyayahan ko po kayo na basahin nyo po ito pag may time po kayo. Sabi dito sa verse 4 hanggang verse 5, tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati.
Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Isa po ito sa propesiya patungkol po sa kamatayan ni Kristo. At sa kung paano po siya mabubuhay dito sa lupa. Sa awit 22 verse 16 hanggang 18, ganito naman po ang sinasabi. Sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Aking maisasaysay ang lahat ng aking mga buto, kanilang minamasdan at pinapansin ako. Hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan. Tingnan niyo po, ito'y ilan lamang sa mga propesiya patungkol po kay Kristo. At ito po'y natupad nung siya po ay ipinako sa krus. Ano po ang ibig sabihin po nito? Ano yung significance po nito sa atin, sa panahon natin ngayon? Ibig sabihin po, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Ang Diyos ng Old Testament ay ang Diyos ng New Testament. Hindi po siya nagsisinungaling. At kung ang Diyos ay hindi nagsinungaling doon sa mga propesiya na nakapaloob sa lumang tipan, ay magtiwala po tayo sa Diyos na hindi rin po siya magsisinungaling doon sa propesiya na nakapaloob sa New Testament. At ano po yun? Yung aklat po ng Apokalipsis. Kaya minsan, dapat po nating pagnilay-nilayan itong mga bagay na ito. Ang krus po ni Kristo ay napakaraming kahalagahan, napakaraming significance, napakarami pong makikita tayong mga importanteng rason, mga bagay, na pwede po nating malaman at matutunan upang mapalakas po yung pananampalataya natin sa Diyos. Kasi minsan, yung ibang mga Kristiyano parang baliwala na sa kanila yung krus eh. Yung parang lagi na lang nilang naririnig sa church. Kaya po parang nagiging parang common knowledge na lang sa kanila. Kaya ito pong sermon po na ito, itong mensahe na ito, ay nawa magpa-remind po sa atin kung gaano kahalaga, ka-powerful ang krus ni Kristo. At hindi yung meaning ng ibang reliyon sa krus ni Kristo na minamali nila yung meaning. Ang krus po ni Kristo ay ang fulfillment ng mga propesiya patungkol po sa Kanya. At ito po ay nagpapatunay na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos po na tapat. Diyos na gumagawa ng Kanyang pangako, Diyos na gumagawa ng Kanyang mga pinapahayag na mga propesiya. Kaya nga po, sa Matthew chapter 5 verse 17, ang sabi ni Christ, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. At maliwanag mga kapatid, na ito nga ay ginanap ni Kristo. Mga pastor po ngayon, ang hilig po gamitin tong talatang ito para po ma-justify lang nila yung kanilang tithes, yung pagtuturo po nilang ng ikapo. O sasabihin nila, tingnan mo, sabi ni Kristo rito, hindi daw niya sinira yung kautusan, kundi ginanap. Pati si Kristo, ginanap niya yung kautusan ni Moises. Totoo naman pong tinupad ni Kristo yung kautusan ni Moises. Kasi nung ipinanganak po siya ay under the law. Ano po? Kaya nabuhay po siya at sumunod po siya sa batas ni Moises at sa mga tradisyon at sa mga sabi nga yung mga batas-batas patungkol sa kalinisan, sa pagtutuli, lahat po yan ginanap ng Panginoon. Pero tayo, pagkatapos ni Kristo maipako sa krus, pagkatapos niya mabuhay na maguli, tayo po ay hindi na under ng kautusan ni Moises,
kundi tayo po under na sa kautos ni Kristo. At ito na nga po yung New Testament na tinatawag, yung bagong tipan. Hindi na po tayo doon sa lumang tipan. Ang lumang tipan po ginagamit nating Biblia para maging reference po natin at para makita natin yung kahalagahan ng mga propesiya patungkol kay Kristo, sa mga nangyari sa panahon ng mga alagad ng Panginoon sa lumang tipan at magbigay aral sa atin. Yan po yung kahalagahan, isa sa mga kahalagahan ng lumang tipan, kaya kung bakit kasama pa rin to sa Bible natin ngayon. Pero kung pag-uusapan po yung ating kung sino na yung susundin natin bilang mga Kristiyano, tayo po ay under na ni Kristo. Tayo po ay susunod na sa batas ni Kristo. At sana po, maliwanag po yan sa ating lahat. Pangalawang dahilan o pangalawang importanteng bagay ng kapangyarihan ng krus. Ang sabi ko po rito, it is the fulfillment of the ultimate sacrifice. The sacrifice of Jesus is the ultimate demonstration of God's love to humanity. Kaya nga po, nung siya po ay pinako sa krus, yun na po yung ultimate sacrifice. Hindi na po pwedeng uliting-uli. Hindi katulad nung panahon ng Old Testament, sa panahon nila Moises, mga kapatid, kinakailangan nila maghandog ng mga hayop na susunugin upang takpan yung mga kasalanan nila. Sa panahon po ni Kristo, mga kapatid, hindi lamang po niya tinakpan ang ating mga kasalanan, kundi hinugasan niya po ito ng kanyang sariling dugo upang tayo ay maging maputi sa harapan ng kanyang Ama. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 12 hanggang 14, ngunit siya nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa, sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapagiging banal. Tingnan niyo po. Ang sakripisyo po ni Kristo, hindi po yan pwedeng paulit-ulit. Isang beses lamang po. Kaya nga po sa aklat din po ng Hebreo sabi yan, winarningan yung mga nagkakasala na sinasadyang kasalanan. Yung mga gumagawa ng kasalanan sa Diyos na kung saan, ang sabi ng author ng Hebreo, parang yung binabalik si Kristo sa krus. Wala nang hain na matitira, sabi ng author ng Hebreo. Kaya po, ang pagsasakripisyo ni Christ hindi na po pwedeng ulitin, isang beses lamang po. At ito ang nagpapakita sa atin kung gaano kahalaga yung kamatayan ni Kristo sa krus. Kung gaano kahalaga yung kanyang sacrifice. Kasi hindi na po ito pwedeng ulitin. John chapter 19 verse 30, ang sabi rito, nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na. O yung suka, yung maasim, ang sabi rito, ay sinabi niya, naganap na. At iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Mga kapatid, alam niyo po ba yung ibig sabihin dito ng naganap na? Sa English, ang sabi doon, it is finished. Sa Greek word, ginamit po ang salitang tetelestai, na ibig sabihin po, paid in full. Binayaran niya na po ng buo. Kaya niya sinabing, naganap na. It is finished. Ang sabi po rito, when Jesus uttered those words, He was declaring the debt owed to His Father was wiped away completely and forever. Not that Jesus wiped away any debt that He owed to the Father. Rather, Jesus eliminated the debt owed by mankind, the debt of sin.
Nung siya po ay pinako sa krus, binayaran ni Kristo ang ating utang sa Diyos. At ang utang na yon ay yung kasalanan natin. Winipe out ng ating Panginoon ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Isipin niyo po kung gaano kahalaga, kung gaano kalaki itong bagay po na ito na ginawa ng ating Panginoon. At kung i-imagine po natin siguro yung ama niya na nasa langit, nakilalang kilala niya yung kanyang anak. Ang sabi ng Biblia, yung lubos kong kinalulog ng anak. Meron po tayong mga anak. Katulad ko po, meron po akong kaisa-isang anak, si Joseph. Ganun din po yung ama. Meron lamang po siyang iisang anak. The only begotten son. At naiisip ko po kung gaano kasakit sa kanya, sa kanyang ama, nung time na pinapako si Kristo sa krus at tumatawag siya sa kanyang ama. Kung gaano kasakit sa Diyos Ama na makita kanyang anak na pinahirapan upang matupad lang yung kasulatan, upang matupad yung kanyang purpose dito sa lupa. Tayo nga mga magulang dito sa lupa, na nalulungkot tayo, di ba? Minsan napapaiyak pa nga tayo kapag nasasaktan yung ating mga anak, nadidisgrasya, nadadapa. How much more yung Father in heaven nung makita niya si Christ na nagsasuffer sa krus at namatay para sa ating mga tao. Minsan sinabi ni Paul ang ganito, 1 Corinthians chapter 1 verse 17, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng ebanghelyo, hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawalan ng kapuluhan ang krus ni Kristo. Yan po yan, mga kapatid. Even Apostle Paul, alam niya kung gaano kahalaga yung krus ni Kristo. Kaya sabi niya, ako nangangaral, ako hindi para ako yung maitaas. Hindi ako yung para ako yung matanyag, kundi si Kristo yung matanyag. Yung krus ni Kristo yung makilala. Kasalungat naman sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Mga pastor ngayon, mga tagapangaral, parang sila yung nagpa-front sa church. Sila yung natatanyag sa loob ng church. Sila yung nakikilala. Sila yung parang nagiging, sabi nga, main character. At yung krus ni Kristo, nawawalan ng kabuluhan. Yun ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon. Galatians chapter 6 verse 14, ang sabi ni Paul, datapwat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri maliban na sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya oy ang sanlibutan ay napako sa krus sa ganang akin at ako'y sa sanlibutan. Number 3, mga kapatid, at dito po tayo magtatapos. Ano yung kapangyarihan ng krus ni Kristo? It is the fulfillment of God's salvation. Alam niyo po ba, mga kapatid, na kung hindi namatay si Christ, wala po tayong salvation? Yung kamatayan ni Kristo sa krus ay nagpatunay sa atin na natupad yung kaligtasan ng Diyos sa ating mga buhay. 1 Peter chapter 2, verse 24, ganito po ang sinasabi, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Dahil sa kamatayan ni Kristo, mga kapatid, tayo po ay muling nagkaroon ng pag-asa sa Diyos. Nagkaroon tayo ng buhay. At kaya, sabi niya po sa John 3:16, meron pong kondisyon ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son,
Ang sabi doon, ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos dahil naunawaan natin ang message of the cross. Naunawaan natin ang power of the cross. At sa gayon, sa panahon natin ngayon, isa po tayo sa nakakatawag sa Diyos at nakakakilala sa plano ng Diyos sa ating mga buhay. Salamat sa Panginoong Jesucristo na nagbigay ng kanyang buhay para sa atin upang tubusin tayo sa ating napakarami kasalanan. Kaya ang dapat po natin gawin, tayo rin naman, dalhin po natin yung sarili nating krus. Mabuhay tayo kay Kristo. Si Kristo na po ang dapat mabuhay sa atin. Galatians chapter 2 verse 20, ang sabi ni Paul, ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Lucas chapter 9 verse 23, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Mga kapatid, bilang pagtatapos ng mensaheng ito, ang sabi ko po rito, ang importante ay hindi yung mismong krus, kundi yung ipinako sa krus para sa ating mga kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit tayo naririto sa Iglesia ng Panginoon. Mga kapatid, nawa na-remind po tayo kung gaano kahalaga ang krus ni Kristo sa ating mga buhay. Hindi na po natin kailangan mag-sign of the cross o kung anuman ng mga tradisyon ng tao. Ang dapat lamang po natin gawin ay pasanin natin ang ating krus sa pamamagitan ng pagsunod natin kay Kristo. At hayaan po natin na si Kristo ang mabuhay sa atin. Si Kristo ang mag-reflect sa buhay natin. Si Kristo ang mangusap sa ating puso at isipan upang sa gayon patuloy po tayong makasama sa pangako ng Diyos sa langit na bayan na inihanda niya para sa atin. Maraming salamat mga kapatid. God bless po sa ating lahat. Ingatan po tayo ng Panginoon at magkita-kita nawa tayo sa susunod na linggo ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pagpapala at ang kapayapaan po ng Diyos ang iniiwan ko po sa inyo lahat. Maraming salamat po.